Sa wakas, mukhang matutuloy na itong matagal nang napapabalitaan na paglipat ni Chris Newsome dito sa Barangay Ginebra. Magkakaroon daw ng trade itong Ginebra kung saan itong si Newsome ay dadali na dyan. Ang pinag-uusapan na lamang daw kung sino yung ibibigay ng Ginebra, pero mukhang ang isa daw sa mga lumalabas na pangalan daw dito ay itong si Jeremiah Gray o di kaya naman baka si Jason David at isang second round draft pick. Kung sakasakali na mapunta si Chris Newsome dito sa Ginebra, magiging isa na to talaga dito sa tinatawag na foundation o cornerstone ng franchise ng Gene Kings, dahil alam naman natin na itong si Chris Newsome matagal na yung gustong makuha ni Coach Tim Cone, at yung laro naman ni Newsome talaga namang pwede sa Ginebra. Kung sumusubaybay kayo dito sa Gilas Pilipinas, nakita na ninyo kung gaano kadalas gamitin ni Coach Tim Cone si Newsome at bihasang-bihasa ito dito sa ginagamit na offense ni Coach Tim. Kaya talagang bagay siya dito sa Barangay Ginebra. Ang isa pa, yung laro kasi ni Newsome, pwede itong point guard pero pwede rin itong off guard, at alam natin na kahit alin dyan sa posisyon na yan magde-deliver to. Pwede siyang maging scorer at pwede rin playmaker, at yan talaga yung hinahanap ngayon nitong si Coach Tim. At umaasa ang karamihan na ito talaga yung magiging katuparan na. Kung si Coach Tim Cone, syempre masusunod, gusto niyan kaagad-agad matrade na si Newsome. Pero kinakailangan pa nilang ayusin kung sino yung mga ipapalit. So far, mukhang ang nakikita nga natin na malamang kunin itong Barangay Ginebra na kapalit nitong si Chris Newsome ay itong si Jeremiah Gray. Pero depende pa rin yan syempre, dahil baka magdalawang isip ang Meralco dahil nga medyo injury prone si Gray. So baka nga ito si Jason David ang ibigay na kapalit. Kung sino man dyan sa dalawa, sa tingin ko susulit na yan para dito sa Barangay Ginebra, dahil alam naman natin kung anong maibibigay nitong si Chris Newsome dito sa Ginebra kapag siya ay dyan na ulit naglaro. Game 3 na mamaya ng San Miguel Beer kontra TNT. Tabla Serie 1 also, kinakailangan talaga yung manalo dito, magiging crucial yan dahil alam naman natin na hindi madali yung pagkakaroon ng advantage dito dahil parang naging best of 5 na yung serye. So kinakailangan talaga na magkaroon ka ng mas magandang resulta. As it is, alam naman natin na itong lineup nitong San Miguel at TNT ay talagang malakas na. Pero pinoproblema ngayon ng TNT kasi syempre ay wala si RR Pogoy. Ito yung napansin natin, no? Noong Game 1, lumamang ng 19 points itong TNT pero nakadikit ang San Miguel hanggang dulo. Kamunti pa nga silang magkaroon ng chance na manalo doon. Pero noong ang San Miguel lumamang dito sa TNT nitong Game 2, hindi na nakahabol yung tropa. Ang pinakamababa na lang na inabot no lamang 8 o 10 points na lang. Kaya dito natin makikita talaga na medyo mahirap talunin ng San Miguel dahil nga ang lalim ng bench nila. Para sa TNT, ang susi dito kailangan mapigilan nila yung scoring ng bench players ng San Miguel. Malimit nila ito si Trollano, si Jericho Cruz, sila Wamit Yongson. Kapag ang mga ito'y nag-click, kasabay ng starters ng San Miguel, medyo mahihirapan talaga ang tropa na talunin ito. Sa SMB naman, tama yung ginawa nila noong Game 2. Pinigilan yung scoring ni Jordan Heading at ni Calvin Oftana, at yan din ang kinakailangan nilang gawin. Yung 3-point shot ng TNT, kinakailangan mag-close out doon ng San Miguel para masiguro na hindi sila maapektuhan nito. Dahil pag nag-click yung 3-point shooting ng TNT, mahirap nang talunin yan. Ganyan din sa panig naman itong tropa, isa pa natin pwedeng dagdag. Kinakailangan makagawa sila ng paraan para maging solid yung kanilang bench production. At kapag hindi nag-click yung scoring ni Jordan Heading, dapat merong ibang mag-step up. Maganda yung nilaro ni Gio Halalon at Kevin Ferrer nung huling game. So magagamit yan ngayon. At sa panig naman ng San Miguel, itong si Wamit Yongson kinakailangan maging consistent dun sa kanyang scoring para naman maging mas malakas ang tsansa ng Beermen. Itong si Mikey Williams kaya ay posibleng mapunta dito sa Phoenix Fuel Masters. Isa yan dito sa mga pinag-uusapan ng karamihan na baka mangyari dahil alam natin na itong si Mikey Williams ngayon, yung rights niya nasa FiberXers. Pero pinag-iisipan daw mabuti kung ito'y matatransfer na dito sa Phoenix. Dahil mukhang itong Phoenix ay binigyan ng bagong buhay sa pagkakuha dito kay Charles Chu bilang coach. At syempre, marami silang mga players na pinakawalan kaya kinakailangan magdagdag sila ng marami din. So yan ngayon ang pinag-aaralan mabuti ng karamihan. Sino-sino ba ang kukunin nitong Phoenix at baka nga itong si Mikey Williams ay masama na ron. Patagal na itong serye dito kay Mikey Williams at marami ng mga teams na nagbalak na kumuha dito pero hindi natuloy. Pero ngayon daw mukhang determinado ang Phoenix na sila na ang makalanding dito kay Mikey. Sa panig ng Converge FiberXers, willing na siguro silang kunin kahit sino kapalit nitong si Mikey Williams basta maalis lang yan doon sa roster nila.
Dahil sa ngayon naman, okay na yung kanilang backcourt. Meron ka ng Juan Gomez de Leaño. And of course, alam natin, matindi rin naman to sila Shawnee Winston. Kinakailangan lang siyempre na pag-isipang mabuti ni Coach Delta Pineda kung sino yung pwede niyang ibigay na kapalit nitong kay Mikey Williams. At of course, kung ikaw naman si Charles Chu, ang gusto mong masiguro itong si Mikey Williams, kapag na-trade yan sa'yo ay maglalaro. Kinakailangan meron silang commitment dito kay Mikey na siya ay maglalaro para sa kanilang roster. Yan ang naging problema ng Converge. Nung tinrade nila si Jordan heading dito sa TNT, hindi sila nakakuha ng commitment kay Mikey na maglalaro sa kanila. So ngayon, hindi na naglalaro itong si Mikey para sa Converge Fiberxers. At yan ngayon yung talaga nagiging problema dito sa lineup ng TNT Tropa. Kaya nga nasisiguro natin na magiging isa to dito sa mga pag-aaralang mabuti ng Phoenix kung sakasakali nga na makuha nila itong si Mikey Williams. Dahil siyempre, hindi naman yan basta-basta na lamang papipirmahin ng kontrata. At ang huli natin balita, itong Magnolia Hotshots daw ngayon ay pinag-iisipan kung paano nila ma-acquire ang serbisyo nitong si Kaylan Tiongson. Dahil ito raw si Coach L.A. Tenorio interesado na makuha ang nasabing big man ng ROS. Kung ito yung mangyayari, sa tingin ko itong rain or shine naman, papayag yan. Pero kinakailangan siyempre, meron din silang trade offer na makukuhang kapalit. Baka itong si Rom De La Rosa ang hilingin na kapalit ni Coach Yeng Giao. At okay naman maglaro itong si De La Rosa na babagayan dito sa rain or shine Elasto Painters. Sa tingin ko, itong si Coach Yeng Giao hindi magdadalawang isip yan na makipag-trade dito sa Magnolia. Lalo na kung quality players katulad ni Rom De La Rosa ang kanyang makukuha. Alam natin na ito si Rom De La Rosa. Two-way player yan. Sa depensa at sa opensa maaasahan. Kaya nga ito talaga ang balak kunin ngayon nitong si Coach Yeng Giao. Ngayon kung si Kaylan Tiongson ng kapalit medyo matindi yan. So baka sasamahan ng first round draft pick ng Magnolia itong si Rom De La Rosa para magkasundo sila dito sa trade. Kung ito'y matutuloy, sa tingin ko, win-win ito para sa dalawang kampo. Kay Coach Yeng Giao, meron kang De La Rosa plus first round draft pick mula sa Magnolia. Sa panig naman ng Magnolia, si Kaylan Tiongson magdadagdag yan ng ceiling dito sa front court nila. Grabe na front court ng Magnolia. Kung meron ka pang Tiongson, Xavier Lucero, Ian Sanganang at James Laput. Kaya nga talagang masasabi natin na ito yung klaseng trade na papayag ng mga independent teams dahil patas naman at pareho sila na makikinabang dito. At yan talaga yung binabalak ngayong gawin nitong si Coach Yeng Giao at L.A. Tenorio. Abangan na lang natin kung kailan ito masusunod at kung ano ba talaga ang magiging magandang sitwasyon para dito sa mga nabanggit na mga players ngayon dito sa team. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Monde Guzman, si Romeo Conchada, si Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, si Anthony Alon, pati si Ireneo Salangsang, si Michael D., si Malyari Mascareñas, si Jervin Cris, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si RG Bueno at ang iba pa.